Naniniwala ba kayo na may pag-asa pang bumaba ang mga bilihin dito sa Pilipinas? Sa mahabang panahon, patuloy ang pag-asa ng mga Pilipino na bababa pa rin ang mga presyo ng mga bilihin dahil isa itong mahalagang bagay na kung saan pwede tayong makaipon, pwede tayong makapundar sa lahat ng negosyo o trabaho na ating nakukuha. Pero ang isang malaking tanong, meron pa kayong pag-asa na bumaba ang mga bilihin o produkto na pangunahing pangangailangan natin sa araw-araw na pwede sanang kahit papaano ay makapagtabi tayo kung sakaling bumaba? Based on my opinion, observation ko lang po ito. Wala na pong pag-asang bumaba ang mga bilihin, mag-decrease ang presyo ng kahit anong bilihin dito sa Pilipinas. Ang una ay ang mga paupahan. Taon-taon meron tinatawag na automatic ng tax sa mga house and lot or mga lupa. At sa bawat pagtataas nito, naapektuhan yung mga taong nagre-renta. Depende pa ang value ng pagtaas ng isang lupa o isang bahay sa progress nung mismong lugar na kung saan halagay o nakatayo yung lote ng isang tao. So taon-taon tumataas siya. Paano kunyari subdivision mo na dating liblib? Mabilis ang progress katulad ng nagkaroon na ng SM, nagkaroon ng iba't ibang mga subdivision. So tumaas at tumataas ng mas mataas ang value ng mga lote kapag nagiging civilized masyado yung isang lugar. Dati, annually, taon-taon, ang binabayaran mo sa tax mo ay nasa 500 pesos lang. Pero dahil sa mabilis na progress, mabilis ang pag-unlad ng mismong lugar kung nasaan ang lote mo, umaabot na ito ng almost 5,000 dahil sa value. Kapag tumaas ang value ng isang lote, ang pinakamaapektuhan niyan ay hindi ang may-ari, kundi ang nagre-renta. Dati meron ng kainan. Pag may kainin ka kasi, ang gagawin mo dyan, itatabi mo yung mga pang-expenses mo. Ang pinaka-hinahabol ko lagi ay ang pang-upa. Dahil ang rent ko ay nasa 20,000 pesos. Dahil sa mataas na ang value ng lupa, ang pagiging commercial, nung mismong inupahan ko. So paano ko hahabulin yung 20,000 na yun? Magdadagdag ako ng presyo sa tinitinda ko. Karamihan ng tao na may negosyo ay umuupa. Yan ang majority na ginagawa ng mga simpleng tao na gustong magnegosyo. Kung titignan natin, halos mas malaki ang kinikita ng mga nagpaparenta kesa sa mga rumerenta at nagnenegosyo. At ang pinakamasakit pa dyan, taon-taon ay tumataas ang bawat paupahan dahil taon-taon ay nag-i-increase ng tax ang mga lupa. Depende pa kung gaano kabilis ang pag-unlad sa paligid dito. So sa mga nagnenegosyo at nangungupahan, imposible nang bumaba ang produkto mo dahil imposible rin bumaba ang tax at never itong bababa. So parang nagtatrabaho ka, nagnenegosyo ka, pagod na pagod ka, pero ang kumikita ay yung mga nagpaparenta. Pero mayroong mga nagpaparenta na may consideration, ibinibigay nila yan. Pero after ng mga ilang taon, itinataas din nila. Dahil nga, nagtataas din ng tax ng lupa. So imagine niyo kahit anong ganda ng agriculture, sa mababang ibinababa ng mga presyo ng mga minimal na binibili natin para mabuo natin ang ating produkto, ang paupahan ay hindi bababa. Either mag-level ng presyo ng tinda ng isang negosyante or magtataas. Hindi yan bababa at imposibleng bumaba. Ito isa pa. Paano ko nasabi na wala ng pag-asang bumaba ang bilihin or makaramdam ang mga Pilipino ng ginhawa dahil sa pagbaba ng mga produkto? Isipin nyo to. May isang simpleng tao na gustong magnegosyo dahil may sapat na kapital. Either ng utang, either nakapag-loan, either pinag-ipunan ng mahabang panahon. Example, itong isang simpleng taong to ay gustong magnegosyo ng sarili niyang pangalan na sabon. Pero dahil sa ginagawa ng karamihan ngayon, nauuso ang tinatawag na rebranding. Kasi less effort at hindi mo na kailangan mag-aral or magsuri. Maghahanap ka ng supplier mo and then i-rebrand mo. Yung mismong taong kinuhanan mo ng supply, nagbabayad ng tax yan. Nung ginawa ang kanilang produkto, ay nagbayad ng tax yan. Sa bawat bumibili ng produkto sa kanila na kagaya ko, ay nagkakaltas ng tax yan. And then nung nakuha ko yung product, kailangan ko mag-provide ng sticker, syempre sa sarili kong pangalan. Kapag nagpagawa ako ng sticker, yung pinagkuhanan ko ng bultong sticker ay nagbayad rin ng tax yan. So lahat ng tao ay nagbabayad ng tax. So nabuo ko ng product ko. Meron akong sabon at may pangalan ko na. May Queen O, may soap na. Na parehas kumpanya na pinagkunan ko ay nakapagbayad ng tax. And then itong sabon na ito, kapag ibinenta ko, since bulto ko itong nakuha, maghanap ako ng mga reseller. Na at least kahit papano itong mga reseller na maliliit ay pwedeng kumita ng kahit konti. So syempre ang gagawin ko dyan, ibebenta ko ng bultuhan sa iba.
na kahit konti lang ang kinita mo, at least kumita ka pa din. Pero sa pagbenta ko ng mga produkto sa iba't ibang mga reseller, magbabayad ako ng tax dyan. So, kumuha ko ng mga product para mabuo yung sarili kong product na nagbayad sila ng tax at magbabayad din ako ng tax. Yung mga pinagbilan ko ng mga reseller, magbibenta yan through Shopee, TikTok, Lazada. Ngayon, required na rin ng BIR. Meron silang amount na profit na kung saan kapag lumagpas ka ay magbabayad ang nagtitinda ng at least 1%. So may tax ulit. Bawat na ipapasa ang bawat isang produkto sa bawat isang negosyante papunta sa pinakamababang gustong magnegosyante, papasok sa mga iba't ibang uri ng platform para makapagbenta, ay dumadaan sa paulit-ulit na tax. At ang tax ay hindi pwedeng mawala. Ang tax ay laging nandyan at pwedeng tumaas. Depende sa kinikita mo. So sa pagpasok ng BIR dito sa mga social media platforms, sa mga reseller, anong pwedeng mangyari? Dahil sa magkakaroon ng 1% na tax, magtataas ang bilihin sa mga Shopee, Lazada at TikTok. Dahil sa pagpasok ng BIR sa tatlong social media na ito, ay imbis na bumaba ang kahit anong produkto, lalong tataas. Kawawa na naman ang mga consumer o mga mamimili. Napakaraming factor na kung iisipin na imposible nang makuha ang 1 kilong bigas sa halagang 20 pesos. O kahit anong produkto sa Pilipinas na kesa bumaba ay lalong tataas. At kung bumaba man yan, mag-expect ka na sa mga susunod ay dodoble rin ang taas. Huwag na tayong umasa na bababa dahil napakalala ng inflation na nangyayari. Dahil sa tax, hindi ko kayo hinihikayat na huwag magbayad ng tax. Sinasabi ko lang, huwag na kayong maniwala na merong pagbaba na mangyayari dahil sa malalang inflation na nangyayari dahil sa mga VAT at tax ng Pilipinas. Maraming mga mid-level na mga negosyante na pinilit makapagtayo ng sariling negosyo pero hindi kinakaya. Bakit hindi kinakaya? Dahil sa mahal na paupahan. Ang laging hinahabol ay ang upa. Walang tao na magtatayo ng negosyo sa lugar na hindi matao. So matik, kapag natayo kang negosyo, hanap ka ng medyo may tao. At sa medyo may taong yun, ibig sabihin ay may unlad na yung lugar na yun. Kapag may unlad na ang lugar or at least civilized na ang lugar, expected din natin na mataas na rin ang upahan doon dahil sa tax. Sa panahon ngayon, hindi na hinahabol ang kita. Ang hinahabol ng mga negosyante ay paano masosurvive ang mga expenses, lalong-lalo na itong inupahan ng negosyo mo. Ang hirap mag-survive, no? Well, isang magandang factor ng pag-unlad ng Pilipinas ay ang dahil sa pagbabayad ng tax. Nababayaran ng tax ang lahat ng utang natin sa ibang bansa at nagkakaroon ng pag-unlad. Ang hindi lang maganda ay sana sa mabuting kamay, sa may malawak na isip at malaking puso, nagdidesisyon kung saan napupunta ang tax. At hindi napupunta sa mga taong gahaman sa kapangyarihan at gahaman sa pera. May konting matitino. Pero dahil sa nakararami ang mga nangungurakot at lalong yumayaman ang mga mandarambong, ay ganun rin ang pagbagsak ng mga negosyante na gustong umangat sa buhay. Pero nagiging mali ang pagtatayo ng negosyo dahil sa mga tax. Sana pinababantayan ng gobyerno at hindi napupunta sa mga maling tao.